Si Isabela na balak sanang maupo sa harapang passenger seat ay hindi alam ang sasabihin. Pagkaupo niya sa likurang passenger seat, tiningnan siya ni Sam at nilitian siya ng malawak. "Good morning, Mrs. McBride," nangalit ang mga ngipin ni Isabela. "Mrs. McBride, mong mukha mo. Drive." Madudugtungan niya sanang masama niyang sasabihin kung hindi lang dahil sa presensya ni Theodore. Sumimangot si Sam, mainitin ang ulo ni Miss Taylor. Maraming titiisin si Mr. McBride sa hinaharap. Lumingon si Almaro para tingnan siya. Matagal na maganda ang fashion sense ni Isabela. Nakasuot siya ng professional suit pero nagawa niyang mailabas ang isang kakaiba't fashionable style nito. Monotonous man magsuot ng pure black at white blouse, isang buttonless black pattern suit pero ang blue-black gradient at ang irregular na lace split skirt ay malinaw ang contrast sa burgundy heels niya. Hindi lang nito hindi pinagmukhang monotonous ang buong look, mas naging fashionable din ito. At ang hikaw na pareho ang kulay sa kanyang heels ay naging isang nakakasilaw na detalye din. Nakita ni Isabel ang mainit na titig sa kanya ng lalaki na sa tabi niya. Medyo hindi siya naging komportable sa kanyang inuupuan. Nang huminto ang Maybach sa main entrance ng Royal Academy of Music of Sklokova, nakuha nitong atensyon ng maraming tao. Ang ilang magulang na pinasok ang mga anak sa academy ay nakilalang may-ari ng plaka ng kotse sa unang tingin pa lang. "Kotse yan ni Mr. McBride, hindi ba?" "Oo nga." Ang may-ari ng pinakamahal na plate number, 999 sa dashboard ay walang iba kundi si Mr. McBride. Hindi lang yun. Alam din nila ang plate numbers ng silver Rolls Royce at ang limited na Pagani sports car na pagmamay-ari ni Mr. McBride ay napakamahal din ng presyo. Napakaswerte natin para personal na makita ito ngayon. Habang tinitinan ang mga tingin sa labas ng bintana ng kotse, napahawak si Isabela sa kanyang noo. Isang malaking palabas talaga kapag kasama mong lalaking ito. Lumabas si Theodore ng kotse, tumalikod at sinabing, "Mami, Daddy, papasok na ako." Pilit na ngumiti si Isabela. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng text messages sa kanyang cellphone. Bago pa niya makita ang laman ito, hinablot ni Almaro ang phone. "Anong ginagawa mo?" Lumapit siya para makuha ang phone, pero bigla namang nag-break si Sam dahilan para mawalan siya ng balanse at bumagsak sa mga baraso ni Almaro. Lumayo si Isabela, tiningnan ng matalim si Sam. "Marunong ka bang magmaneho? Dapat nating hintayin palagi ang red light, hindi ba?" Mahinang paliwanag ni Sam. "Gusto mo bang dumiretso ako sa red light nang hindi nagbe-break?" Tiningnan siya ni Almaro at bahagyang tinaas sa mga kilay. "Sinasamantala mo ba ako?" "Ha, sino kayong taong nananamantala?" Yumuko si Isabela bago pa niya matapos ang sasabihin. Bumagsak ang kamay niya sa pribadong parte ng katawan ni Almaro na talaga namang nakakahiya. Lumapit sa kanya si Almaro, puno ng pangasar ang kanyang mga mata. "Anong pakaramdam?" Binawi ni Isabela ang kamay niya, tumalikod at naupo. Ayaw na niyang maisahan pa, kaya walang emosyon siyang sumagot. "Hindi maganda." Hindi nagsalita si Almaro, pero ngumiti siya na makitang namumula nitong mga tenga. Sa kanya tinignan ang screen phone ni Isabela. Nakita niyang message at kaagad na tumalim ang kanyang tingin. "Mr. McBride, pwede mo bang ibalik na sa akin ang phone ko?" Inunat ni Isabela ang kamay nang hindi tinitingnan si Almaro. "Sinong dang ang tinutukoy mo?" Madilim siyang tinignan ni Almaro. Bumilis ang tibok ng puso ni Isabela. Inagaw niya ang phone sa kamay nito at tiningnan ang message. "Lagot, nag-reply ako sa text message ni Megan bago ako matulog kagabi. At nag-reply naman ito ng babaeng ito sa pinapangit na oras." Habang nakatingin sa matalim na titig ni Almaro na parang lalamunin siya ng buo, merong naisip si Isabela. Tinaas niyang kamay, hinawakan ang kwelyo ni Almaro at nilapitan ito at saka ngumiti ng maliit. Internet term ang dang na merong ibang ibig sabihin kapag ginamit sa ganyang context. Bag. Di bag ang tawag sa mga babae sa isang tao kapag magandang impression nila sa kanya. Parang nagpapakita yun ng pagiging malapit nyo. Pinipigilan ni Sam ang kanyang ngiti at nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Lumingon si Almaro at matalim siyang tiningnan, pero meron siyang narinig na ingay na nagbumula sa likuran. Tumalikod siya at nakitang binuksan na ni Isabel ang pinto ng kotse. Lumabas at tumakbo ng hindi na lumilingon. Naiiritang nilawagan ni Almaro ang kanyang necktie. Nagpapakita yun ng pagiging malapit. Malinaw naman na ayaw niyang malapit sa akin, pero hindi na bale. Unti-unti siyang sasanayin sa konsepto ng pagiging malapit sa akin kapag lumipat na sila
ng mga bata sa McBride Mansion bukas. Samantala, hindi na pinahiya pa ni Sandro si Amor simula nang maospital ito dahil sa paglalaslas. Ganun pa man, nang maalalang 2 sampal na natanggap niya sa kanyang ama, sinisisi pa rin ni Amor si Isabela. Amor! Amor! Nagmamadaling pumasok si Karina sa ward at masayang ngumiti. Trending na ngayon. Anong trending ngayon? Kinagat ni Amor ang kuko sa kanyang hilalaki. Masama pa rin ang loob. Oh, ang mga jewels design ng designer ni Franco para sa pearl ay viral sa internet. Ano? Nagulat si Amor. Viral na sila? Oo, sumagot ng ilang tawag ang daddy mo para sa mga gusto ng collaboration. Pagkatapos magsalita ni Karina, mapagmalaki niyang sinabi, hindi lang si Isabel ang jewelry designer sa mundo. Ngayong sikat ng design ni Franco, ano pa bang dapat nating ipag-alala? Oo nga pala, sinabi ng daddy mo tungkol dito sa matandang babaeng iyon ng mga tailors. Palagi tayong minamaliit na matandang iyon. Pero ngayon, sinasabi niyang gustong pumunta at bisitahin ka ngayon. Gusto niya akong makita? Oo, Amor. Ang status natin dalawa hindi kasing taas na mga malalanding yun noon. Pero kung magtatagumpay ka sa mga design ni Franco, baka magawa mong maitaas ang posisyon mo sa mga tailors sa susunod na mga panahon. Si Karina na nagplano para sa kanya. Gayunpaman, hindi pa rin masaya si Amor. Meron siyang gustong higit pa sa maibibigay ng mga tailors. Gusto niya maging Mrs. McBride. Sandali. Isang ideyang sumagi sa isipan niya. Kung masasurpresa kong jeweler field gamit ang mga designs ni Franco at kung papayag si Franco na maging ghost designer ko, hindi ba't magkakaroon ako ng pagkakataon para malamangan na malanding yun basta't sumikat lang ang mga designs ko? Siguradong makukuha kong atensyon ni Almaro. Nag-launch ng bagong design, ang pearl jewelry at sumikat ito ng sobra sa internet dahil ito sa elegance ng Victorian era na makikita sa gothic dark, vintage na hugis ahas ng diamond necklace at earrings. Pati na rin ang malamig at enigmatic na gandang binibigay ng dark temperament nito. Mas naging kakaiba pa ito dahil sa pagkakagawa ng singsing na kasinlaki ng itlog ng kalapate. Ang singsing ay mukhang 2 kamay na nakapulupot sa diamante na hawak-hawak ito ng parang puso. Hindi makakalimutan ng ganitong disenyo. #Men in love. #akala ko dati weirdong gothic style at hindi ko yun maintindihan. Pero ngayon parang gusto ko na yun pagkatapos makita ang mga masterpieces na to. #Lady Within. Ang ganda talaga ng gothic style na to. Sana'y maglabas pa ng ganitong mga design ng pearl. Nakatingin si Isabela sa tablet at ang sulok ng kanyang mga labi ay bahagyang nakakurba. Pumasok si Sebastian sa opisina at ngumiti. Bella, sikat na mga designs na binigay mo sa pearl. Ang pearl jewelry na ilang taon ng tahimik ay muling nabuhay. Nagsimulang mag-vibrate ang phone ni Sebastian nang sabihin niya yon. Tiningnan niyang message at nasurpresa sa nabasa. Tito Sebastian, ano problema? Gustong bayaran ni Amor si Franco ng $1,500,000 para maging ghost designer niya. Gusto niyang gamitin ang method na to para sumikat. Suminghal si Isabela. Kung ganun, hayaan mo siyang kagatin ng pain. Dahil gustong-gusto naman niyang pumasok sa jewelry field, tutulungan ko siya. Sa Taylor Manor. Inuwi na ni Karina si Amor. Si Sandro nakaupo sa couch at kausap si Madam Taylor. Mabilis na tumayo si Sandro at sinanyasan si Amor na lumapit. Pumunta ritong lola mo para makita ka. Bakit nakatayo ka lang dyan? Ngumiti si Amor at lumapit. Lola, pinagmasdan siya ni Madam Taylor. Ilang taon kitang hindi nakita at mas lalo kang gumanda. Nalaman ko sa daddy mo ng bagong launch ng jewelry ng pearl ay sikat na sikat ngayon. At ikaw ang utak sa likod nun? Mukhang masyado kitang minaliit. Mom, ginagawa ito ni Amor para sa mga tailors. Alam ng lahat na mas mahalaga kay Madam Taylor ang apong lalaki. Kahit hindi lang sa katotohanan walang anak na lalaki si Sandro, hindi mag-aalala si Madam Taylor sa mag-ina. Meron 2 anak na lalaki si Madam Taylor, isa si Sandro at isa si Connor. Si Connor ang nakakatandang kapatid ni Sandro na nakatira sa ancestral mansion ng mga Taylors dahil nabigyan niya ng apong lalaki si Mr. Taylor, Sr. Sa simula pa lang ay mas pinapaboran na ni Madam Taylor ang kanyang panganay na anak. Kung hindi lang dahil sa improvement ni pinapakita ni Pearl ngayon, hindi personal na pupunta si Madam Taylor sa Bashburge. Maaaring maganda nga ito para sa mga Taylors pero hindi pa rin siya lalaki. Anak, ano man ang mangyari, ang family business ay dapat mamana ng isang lalaki
Ang anak mong ito yung mag-asawa rin at magiging anak ng ibang pamilya sa oras na magpakasal siya sa isang lalaki. Sobrang naiilang sina Sandro at Karina habang nakikinig sa mga sinasabi ni Madam Taylor. Mas mabuting ibigay mong pearl sa pamangkin mo si Lazarus. 23 years old na si Lazarus ngayon at nag-iisang tagapagmana ng mga Taylor. Narinig ni Karina ang ibinibigay ni Madam Taylor, ang pearl sa taong yun. Paano niya matatanggap? Ma'am, baka hindi niyo ito alam. Pero si Amor ang siyang kumumbunsi sa designer na si Franco para makipag-collaborate sa pearl. Sa madaling salita, pumayag lang na makipag-collaborate sa amin si Franco dahil sa relasyon ni na Amor at Mr. McBride. Kumunot ang noo ni Sandro. Anong kinalaman nito kay Mr. McBride? Nakangiting nagpaliwanag si Karina. Dear, hindi mo ba alam? Noong araw na nagpunta si Franco sa Pearl para kausapin si Amor para sa collaboration, sinabi niya kay Amor na kilala lang siya nito dahil kay Mr. McBride, ang taong tinutukoy mo. Sinong Mr. McBride yan? Pamilyar kay Madam Taylor ang pangalan, tinignan siya ni Karina. Siyempre, si Mr. McBride ng Black Gold Group. Namangha si Madam Taylor. Sa kanya tinitigan si Amor. Wow, iha, magaling ka. Nagawa mong mabihag ang puso ng binatang McBride. Ngayon, sabihin mo lahat sa akin tungkol kay Mr. McBride. Narinig ko napaka-parehistyoso niya at maimpluwensya. Magiging karangalan para sa mga Taylors kung may ikakasal kayo sa mga McBrides. Alam ni Karina na magiging epektibo kung babanggitin niya si Mr. McBride. Ang tensyonado nilang relasyon ng kanyang biyanan ay unti-unti na ring lumuluwag at mapag-uusapan pa nila si Mr. McBride ngayon. Si Sandro nakaupo sa gilid ay tumay-tumalis habang madilim ang ekspresyon. Wala nang pakialam si Madam Taylor sa kanya. Meron siyang naisip at saka tinignan si Amor. Amor, dahil magandang relasyon mo kay Mr. McBride, kilala mo marahil ang lahat ng mayayaman at maimpluwensyang negosyante na nakapaligid kay Mr. McBride. Kung alam mo, ipakilala mong isa sa kanila na pinsan mong si Arya. Nang mapansing nag-iba rin ang tawag sa kanya na matandang babae, sumaya ng konti si Amor. Hindi niyo kailangang alalahanin niyan, Lola. Kumpara kay Isabella, isang hangal at rebeldeng babae lang si Arya. Pero mabuti na rin na tanga siya. Siyang taong pinakakailangan ko ngayon. Mas mabuti kung magagamit ko si Arya laban kay Isabella. Maganda namang marinig yan. Karapat dapat kang maging Taylor. Papupuntahin kong pinsan mo bukas. Masaya si Madam Taylor na makitang handang tulungan ni Amor ang pinsan nito. Kinahapunan. Binabasa ni Isabella ang listahan ng mga ingredients. Napabuntong hininga si Diego. Miss Taylor, humaharap ngayon ang Jade Mountain ko sa isang bihirang kakulangan ng rough stone. Hindi tayo makakabili ng sapat na rough stone katulad ng aquamarine tanzanite, golden emerald, black opal at topaz mula sa kanila. Sinara ni Isabella ang listahan at tumingala. Ang aquamarine at golden emerald, pwede natin mabili yan sa Millennial Gemstone Inc. Halos pareho lang ang presyo nila sa Jade Mountain ko. Para naman sa black opal at tanzanite Lewis Jewelry lang ang meron nun. Monopoly na Lewis Jewelry ang supply chain ng black opal at tanzanite. Kaya sa Lewis Jewelry lang tayo makakapunta. Para sa supply, narinig ko lang na sobrang taas ng offer sa Lewis. Okay lang yun, hindi isyong pera sa boss ng kumpanyang ito. Sabi ni Isabella sabay abot na listahan kay Diego. Nagulat si Diego. Pagbabayarin mo si Mr. McBride? Kahit na sa Black Gold Group sila nagtatrabaho, may tuturing lang silang independent studio na affiliated sa kumpanya. Tinignan siya ni Isabella. Wala akong pera. Pinasa ni Diego ang listahan kay Sam at pagkatapos itong makita ng huli para sa dalawang rose stone materials, kailangan natin si Mr. McBride. Habang nagsasalita, napakong tingin niya sa rough gemstone supplier ng Lewis Jewelry at napatulala siya. Doble ang singil na supplier ng Lewis Jewelry kumpara sa ibang kumpanya, pero hindi sila nagbibiro sa mataas nilang presyo. Ang black opal ay isang uri ng batong opa, pero ang black opal ang pinakamaganda sa lahat ng opal. Mas mahal sa merkado ang black opal kaysa sa white at fire opals. Iba pa ang tanzanite. Iba ito sa sapphire at mas malaki ang halaga nito kaysa sa sapphire. Beaumont ang pinakamalaking supplier ng tanzanite at 80% ng tanzanite na nagagawa kada taon ay binebenta sa Ampleforth. Umaabot sa $300 million ang halaga nito. Ito lang ang tanging supplier na nagbebenta ng tanzanite sa Sklokova at Lewis Jewelry lang ang kayang bumili ng rough stones mula sa kanila. Ang presyo pa lamang ng dalawang rough stones na yon ay hindi kakayanin ng isang ordinaryong kumpanya. Tumawa siya at tumingala at saka tinabi ang listahan.
Inaalala talaga ni Miss Taylor si Mr. McBride. Magaling siyang gumastos ng pera, ha? Ngumiti si Diego. Walang pera ang boss namin. Hindi nakaimik si Sam. Kinuha ni Sam ang listahan at naglakad papunta sa swimming pool na nasa outdoor balcony na katabi ng administrative office. Biglang umahon si Almaro sa pool. Sa kanya sinuklay ang buhok gamit ang mga kamay. At kaagad naman tumulong tubig sa kanyang mukha. Lumapit si Sam sa gilid ng pool. Mr. McBride, ang asawa niyo si Miss Taylor, ay lulugiin kayo na sobrang laki. Sobrang laking halaga nun. Umahon si Almaro, basa ang kanyang mahabang pilikmata ng dahilan para mas magmukha itong maitim at makapal. Ang talim ng kanyang ekspresyon ay tila lumambot dahil sa refleksyon ng tubig. Nagsuot siya ng bathrobe habang merong ngisi sa kanyang mga labi. Magkano kailangan niya? Kumurba ang mga labi ni Sam. Gusto niyang bumili ng 2 rough gemstones sa supplier na Louis Jewelry. $12 million ang kabuang halaga. Kinuha ni Almaro ang listahan sa kamay ni Sam at tinignan ito. Ano pang sinabi niya? Ngumiti ng bahagya si Sam. Wala raw pong perang asawa niyo. Abala si Isabela sa pagguhit ng kanyang artworks nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Bumigat biglang kanyang pakaramdam na nagpatigil sa kanyang ginagawa. Tumingala siya. Nakaupo si Almaro sa dulo ng mesa at nilagay ang pirmadong listahan sa ibabaw nito. Kung kulang ka sa pera sa susunod, pwede kang dumiretso sa akin. Malalim at merong ritmong kanyang boses. Kinuha ni Isabela ang listahan. Tumingal at gumiti. Mr. McBride, hindi ko kukunin ang $12 million mo para sa wala. Siguradong kikitain ko rin yan sa susunod. Lumipat ka na ngayong gabi. Kalmadong sabi ni Almaro at tumayo. Ngayong gabi? Nagulat si Isabela. Tumalikod si Almaro at nanikit ang mga mata. Ano pa nga ba? Napahinto si Isabela at merong biglang naalala. Pangatlong araw na ngayon. Sandali siyang tinitigan ni Almaro bago binawi ang tingin at walang emosyong sinabi. Lumipat ka na. Bibigyan kita ng oras para mag-adapt at hindi kita pipilitin na gawin ng anumang bagay. Sakay siya umalis ng opisina. Kumunot ang noo ni Isabel at merong naisip nang bigla naman siyang tawagin ni Karina. Binaba niyang tingin na pinindot ang accept button. Gayunpaman ang boses sa kabilang linya hindi kay Karina. Ito ay mula kay Madam Taylor, si Helena Smith. Hapon na nang dumating si Isabela sa Taylor Manor. Ayaw niya talagang bumalik dito para lang sa hapunan pero ginawa niya pa rin para kay Madam Taylor. Pumasok sa Manor si Isabela at narinig ang masayang ingay na nagmumula sa living room. Si Amor na nakaupo sa tabi ni Madam Taylor ay mukhang nagulat. Nang makita si Isabela, tumayo siya at ngumiti. Bumalik ka na, Bella? Tinignan siya mula ulo hanggang paa ni Madam Taylor's na si Isabela. Matagal na kitang hindi nakita. Medyo kamukha mo nga si Rebecca ngayon. Nagdala si Karina at tilang kasambahin ng pagkain sa hapagkainan at sumigaw. Ma'am, handa ng hapunan. Marahang tumayo si Madam Taylor sa tulong ni Amor at saka sinabi kay Isabelang sabayan siya nitong maglakad. Halika, kumain tayo bilang isang pamilya. Isang pamilya? Kumibot ang mga pilik mata ni Isabela at bahagyang kumurbang kanyang mga labi. Bukod sa mag-ina, hindi niya nakitang ama niya sa hapagkainan. Habang nakatingin sa bakanting upuan habang papaupo siya. Bakit wala si Dad dito? Hindi siya nagugutom. Mauna na muna tayong kumain. Nagkusa si Madam Taylor na bigyan ng side dishes si Amor. Amor, ang payat-payat mo. Kailangan maging mataba ang babae para maging malusog. Yumuko si Amor at ngumiti. Salamat, Lola. Naningkit ang mga mata ni Isabela. Hindi ako kailanman sineryoso ni Lola noon. Lalong-lalo na si Amor. Nang makitang hindi pa hinahawakan ni Isabela ang kanyang kutsara at tinidor, kasual na sinimula ni Madam Taylor ang usapan. Isabela, narinig kong lumayo ka sa pamilya mo dahil sa shares ng Pearl Jewelry? Bahagyang tumaas ang kilay ni Isabela at tiningnan si Karina. Yumuko si Karina at nagkunwaring walang alam. Saka siya ngumiti. Lola, bakit ako lalayo sa pamilya ko dahil lang sa Pearl Jewelry? Mali ba kayo na narinig? O talaga? Tinignan ni Madam Taylor si Karina pero parang wala siyang pakialam. Ang ganda naman ng narinig niya sa'yo. Mga Taylors ang may-ari ng Pearl Jewelry. Hindi dapat mangyalam ang babae sa pamilya sa shares. Hayaan na dapat nilang family business sa mga lalaki. Ngumiti lang si Isabela at walang sinabi. Alam ng lahat na patriarchal si Madam Taylor. Alam ni Isabela na hindi binigyan ni Madam Taylor ng pansin ng ama niya dahil wala itong anak na lalaki. Gayunpaman, sobrang minahal ni Madam Taylor ang nag-iisa niyang apong lalaki hanggang sa lumaki itong spoiled at walang alam. Siguradong hindi magandang lagay ng Taylor's Hot Spring Resort. Kaya naman biglang naalala ni Lola na meron pa siyang isang anak sa Bashforge at natuon ang atensyon niya sa Pearl Jewelry.
Mukhang nagkakaroon ng momentum ang pearl jewelry ngayon. Ngumiti si Isabela at tinaas ang tingin. Lola, property ni Dad ang pearl. Hindi ba't si Dad dapat lang magdesisyon kung sinong tagapagmana ng kumpanya? Kahit na hindi gusto ni Karina si Isabela, tinamaan siya sa sinabi nito. Sadyang wala siyang lakas ng loob para sabihin iyon. Suminghal si Madam Taylor. Isa sa mga traidor ang tatay mo, kaya naman sa mga Taylor din ng kumpanya. Pero si Amor ang person in charge sa Pearl habang lumalago to, kaya hindi dapat baliwalain ang effort ni Amor. Pinuri ni Madam Taylor si Amor, kaya naman medyo merong pagmamalaki ang tingin niya kay Isabela. Opo, narinig ko sobrang sikat ngayon ng mga jewelry na dinesign ng bagong jewelry designer ng Pearl. Hay, mukhang napakaliit na ng chance kung makabalik ngayon. Nagkunwaring dismayado si Isabela. Tumulad ka dapat sa ate mo. Oo nga pala, Amor. Lumingon si Madam Taylor kay Amor. Hindi ba't sabi mo'y magandang relasyon mo kay Mr. McBride? Kung ganon, sabihin mo sa kanya na pumunta rito para kumain at pakilala mo kami isa-isa. Okay lang ba yon? Kagad na nagbagong ekspresyon ni Amor dahil sa mga salitang iyon, kahit na si Karina ay mukhang nahihiya. Lola, si Almaro sobrang busy niya. Kinagat ni Amor ang kanyang labi. Buiset, bibigyan ko lang ng napakalaking oportunidad ang babaeng ito kapag pinapunta ko dito si Almaro, hindi ba? Habang nakatingin sa ekspresyon ni Amor, yumuko si Isabela at ngumiti. Oo nga, malapit kayo sa isa't isa ni Mr. McBride. Bakit hindi mo siya imbitahan dito? Hindi ba't pumupunta naman siya rito noong inimbita mo siya dati? Oo, pumunta na rito si Mr. McBride dati. Hindi maitago ni Madam Taylor ang kaninang saya. Si Mr. McBride ng Bashborge, lahat ng nasa Corallia ay kilala siya. Isa ng kasabihan na makakamit ng sino man ng karangyaan at kayamanan na hinihiling nila sa buhay na ito kung mapapalapit sila sa mga McBride. Pinilit na ngumiti ni Karina at nagpaliwanag. Ma'am, matagal na nangyari yon. Busy na masyado si Mr. McBride sa trabaho ngayon, kaya imposibleng pumunta siya rito. Paano niyo malalaman kung hindi siya makakapunta, kung hindi mo siya tatawagan? Ngumisi si Isabela. Puno ng galit ang tingin ni Karina sa kanya. Bella, huwag kang gumawa ng gulo. Hindi ko dapat hayaang sirain ng buruhang itong plano ko. Nang makita sobrang kinakabahan sina Karina at Amor, sigurado si Isabela na natatakot ang mga ito na baka tawagan nga talaga niya si Almaro at masira niyang pagpapanggap nila na sisira sa imahe nila sa harapan ni Madam Taylor. Nakatanggap ng text message si Isabela sa kanyang cellphone na magsasalita sana siya. Base sa tone at laman ng text message, malinaw na galing ito kay Almaro. Meron akong kailangang puntahan kaya mauuna na ako. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Nang makita ni Madam Taylor na aalis si Isabela habang nasa kalagitnaan ng pagkain, hindi siya natuwa dito. Hindi ka pa nagtatagal dito. Hindi ka pa kumakain. Aalis ka na kagad. Wala po akong magagawa. Lalo na't mayroong naghihintay sa akin sa labas at siguradong masisirang mood kung papapasukin ko siya dito. Nakatitig siya kina Karina at Amor habang sinasabi to. Nang marinig ni Karina at Amor ang mga salitang yon, kaagad na nabalot ng pagkatarantang kanilang mga ekspresyon. Sino pa ba yan kung hindi ang lalaking yun? Pagkalabas ni Isabela, tumayo si Amor at naglakad papunta sa courtyard. Tumayo siya sa labas ng pinto. Nakita niya ng kotseng sumundo kay Isabela isang McLaren na pamilyar sa kanya. Nagngalit ang kanyang mga ngipin. Sa akin na treatment na yun noon. Ang babaeng yun ang dapat sisihin sa kalagayan ko ngayon. Sa loob ng kotse. Hindi ba't ayaw mo sa mga Taylor? Bakit ka bumalik ulit? Tinignan siya ni Almaro. Humalakip-kip si Isabela at kalmadong sinabi. Umuwi si Madam Taylor. Kailangan ko siyang pakitaan man lang ng konting respeto. Nilagay ni Almaro ang kamay niya sa kanyang hita at mayroong maliit na sumibol sa kanyang mga labi. Mukhang binabantayan din ng pamilya mong pearl jewelry. Gulat siyang tiningnan ni Isabela. Kilalang kilala mo mga Taylor ha? Kung hindi ko naintindihan ng mga Taylor. Nilagay ni Almaro ang kamay sa likuran ni Isabela at lumapit. Paano ka mas makikilala pa? Walang emosyong umiwas ang tingin si Isabela at mayroong matalim na ngiti sa kanyang mga labi. Walang kainalaman sa akin ang pag-intindi mo sa mga Taylor. Pumikit ang mga mata ni Almaro. Oo, ang mga pearl jewelry. Mahigpit na tumikom ang mga labi ni Isabela. Nag-aalab ang mga mata ni Almaro habang tinataas niyang kanyang mga daliri. Inalis niya ang mga hibla ng buhok sa gilid ng mukha ni Isabela. Ang mga bagong jewelry na nilabas ng pearl jewelry, mga designs mo ba yon? Sandaling nagulat si Isabela bago lumingon kay Almaro. Ano naman kung akin nga? Sinabit ni Almaro mga buhok sa likod ng tenga ni Isabela at saka umisi. Tama nga, ang akala ko. Hindi mo isusuko ang pearl. Balak mo ba akong pigilan? Walang emosyon siyang tinitigan ni Isabela
Halatang nahulaan niyang intensyon ko. Siyang nagpasuko sa akin ng shares ng Pearl. Matagal nang tinitigan ni Almaro sa Isabela bago bumukas ang kanyang mga labi. Kung hindi ko pinasuko sa iyong pearl jewelry, paano ka magkukusang pumunta sa akin? At kung hindi siya pumunta sa akin, paano ko malalaman na siya palang babae 6 years ago? Napasinghap si Isabela. Yun palang plano niya noong simula pa lang. Tuso ang gago. Habang nakatingin sa galit at kumikibot ng mga kilay ni Isabela, tumawa si Almaro. Minumura mo ba ako? Hindi sumagot si Isabela. Dahan-dahang pumasok ang kotse patungo sa McBride Mansion. Nang dumating sila sa McBride Mansion, sinundan ni Isabela si Almaro papasok sa isang European building na mukhang kastilyo. Nakita niyang isang butler na papalapit sa kanila kasama 3 bata. Mami! Sinunggaban ni Diana ang ina tumingala. Nakangiti pati ang kanyang mga mata. Mami! Kay daddy na tayo titira sa susunod, hindi ba? Sinulyapan ni Isabela lalaki na sa tabi niya at walang sinabi. Lumapit si Almaro at kinarga si Diana. Oo, kasama niyo na si daddy sa susunod. Nang makitang humihiyaw sa tuwa ang 3 bata, si Isabela nakatayo sa gilid ay kumunot ang noo. Humalakip-kip at umiwas ng tingin. Gayunpaman hindi pa niya nakitang ganito kasayang mga anak niya. Si Mr. Robinson na nasa tabi ni Sam ay hindi inaasahan ang pangyayari. Hindi lang nagkaroon ng 3 anak ang niyang master pero niwi niya rin ang nanay ng mga bata dito. Akala ko si Miss Taylor ang magiging future mistress ng mga McBride. Kamangha-mangha ito. Lumingon siya kay Sam at sinabing, siya ba talagang magiging young lady natin? Tiningnan siya ni Sam. Nagsilang po si Mrs. Taylor ng 3 bata para sa pamilya. Siya siguro talagang nararapat. Miss Taylor? Nabigla si Mr. Robinson. Hindi ba si Miss Amor Taylor yon? Oo, pero anak sa labas si Amor. Si Isabel ang tunay at lehitimong Lady of the Taylors. Nalinawan na rin si Mr. Robinson. Yun palang nangyari. Dinala ng kasambahay si Isabela sa kwarto niya. Pumasok siya. Pinagmasdan ang paligid at naramdamang merong mali sa kwarto. Mr. McBride, tumango ang mga kasambahay nang makita nilang lalaking pumasok sa kwarto at saka naman sila lumabas. Tumalikod si Isabel at gusto silang pabalikin. Hey, sandali! Ano pang kailangan mo? Tumayo si Almaro sa harapan niya at pinagmasdan siya. Hindi ba't ang kwarto may kwarto ko rin? Ayaw kong kasama ka. Itutulak na sana siya ni Isabela, gayunpaman, inunat ni Almaro ang kanyang mga kamay. Pinulupot yun sa bewang ni Isabela. Pinaharap niya ito sa kanya at pinasandal sa pader matapos ang ilang hakbang. Walang emosyon ng kanyang mga mata. Ang sabi ko hindi kita pipilitin pero hindi ko sinasabing hindi tayo maghahati sa isang kama. Kumunot ang noon ni Isabela. Anong pinagkaiba nito sa coercion? Iba ito. Yumuko si Almaro at lumapit kay Isabela, nakakurbang sulok ng kanyang mga labi. Ang pagtulog ng magkatabi paraan para mabuo ang nararamdaman mo para sa akin. Hindi kita hahawakan bago ko makuha ang consent mo. Pero pwede kong isakripisyo ang sarili ko kung hindi ka na makatiis. Tumawa ng malakas si Isabela dahil sa puot na namumuo sa loob niya. Tinaas niyang kamay at tinulak si Almaro palayo. Kung ganon, huwag ka masyadong lumapit sa akin. Ang sabi ko hindi kita hahawakan pero hindi ko sinabing walang magiging interes. Lumapit si Almaro. Hinawakan ang likod ng ulo ni Isabel at tinalikan ng mga labi nito. Naghalong kanilang mga hininga sa sobrang dikit ng kanilang mga katawan. Kinalmot ni Isabel ang braso nito. At buong lakas na tinapakan ng paa. Pero hindi niya magalaw ang katawan dahil sa higpit ng pagkakahawak nito. Magulo at mabilis ang pangyayari, kaya naman kaagad siyang nawala ng hininga. Nakasilip ang 3 ulo ng mga bata sa pinto at tinakpan pa ni Asher ang mga mata ni Diana. Hey Asher, anong ginagawa mo? Reklamo ni Diana dahil wala siyang biglang makita. Siniko ni Isabela ang dibdib ni Almaro at tinignan ng 3 maliliit na ulo na nakasilip sa pinto. Tumawa si Theodore. Daddy, Mami, magkakaroon ba ulit kayo ng isa pang baby? Tinabi ni Diana ang kamay ni Asher. Talaga? Totoo ba yon? Sumagot si Asher. Hindi nakakabuntis ang halik. Tinulak ni Isabela si Almaro. Pinunasan ng kanyang mga labi. Tumalikod at tumakbo palabas ng kwarto. Hinipo ni Almaro sulok ng kanyang mga labi na hindi napigilang mapakurba. Mas masarap pa siya kaysa sa inaakala ko. Nang gabing iyon, para sa kaligtasan niya, nagsuot si Isabela ng 2 layer ng mga damit para takpan siya habang natutulog. Sa dulo pa siya ng kama nakahiga. Pumasok si Almaro sa kwarto at napatingin na lang sa babaeng balot na balot at nakabaluktot sa sulok ng kama. Mahimbing itong natutulog.